DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Oo, mayaman na tayo. At kung mamimili ako, pipiliin ko pa rin yung panahong kahit isang tukalan tayo. Marami lang tayong pera, pero masahol pa tayo sa dukha! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Marami tayong pera, pero masahol pa tayo sa dukha. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Bilisan nyo na! Mahuhuli na tayo sa misa. Ruby, asan na yung medyas ko? Malay ko, hindi ko alam. Magkahiwalay tayo ng damitan eh. Ikaw ang nagtupi ng mga damit, di ba? Oo, eto ang medyas. Ay, ito. O, bilisan mo na rin. Salamat, ay. O, tara na, lalabas na ako. Magagalit na naman si tatay eh. Tara na. Red, dalian mo na. Ika, magsisintas lang ako. O, lalabas na ako. Huwag mo nang hintayin tawagin ulit tayo ng tatay mo. Ano ba? O, yan na. Matagal pa ba kayo? Sus, yan na nga ba sinasabi ko eh. Ayan na. Tapos na. Tara na. Nakarating sa ganito restaurant. Shh, ano ba? Huwag kang magpahalata, ngayon lang tayo kakain dito. Ito na ang pinakasosyal na kainan dito sa atin. Dahil ba birthday namin ni Ruby, kaya dito tayo kakain, tay? Oo. Kaysa naman maghanda pa tayo sa bahay. Diyak hindi sasapat ang lulutuin ng nanay nyo sa mga makikikain sa atin. Oo nga, tay. Ayos naman dito eh. At saka, naamoy ko ng pagkain. Parang ang sarap. Oo, tama na yan. Andyan na yung waiter. Alisin niyo yung mga kamay niyo dyan sa mesa at andyan na in-order nating pansit gisado at sliced bread. Excuse me. Okay. Ayos. Kain na na. Teka muna. Kumanta muna tayo ng happy birthday. Ay, oo nga pala. Huwag na, Nay. Nakakahiya naman. Oo nga, tsaka wala namang cake. O siya, sige. O ganito na lang. Happy birthday, Kambal.
Happy birthday, mga anak. Thank you, Nanay. Thank you, Tatay. Salamat po sa papansit. Sige na. Kumain na tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano pa ba yung ginagawa mo, Marisa? Hindi ka pa ba matutulog? Ipapasok ko ito bukas eh. Dapat matapos ko na. Ano ba yan? Para sa promotion ko, sabi ng mga kasama ko, dapat matapos ko itong mga form para maipasa ko bukas. Ilang beses ka na sumubok na ma-promote. Pero 1 dekada na nakalilipas. Pareho pa rin ang posisyon mo. Sigurado ka bang magkakatotoo na yung promotion na yan? Sana. Para naman tumaas kahit paano yung sweldo ko. Itong mahirap sa gobyerno. Ang tagal ng promotion. 1 dekada na, contractual pa rin ako. Ay, ako nga, nasa pribadong kumpanya. Pero hindi rin ma-promote. Palaging inuuna yung mga sip-sip sa boss. Oliver, kolehiyo na yung kambal natin. Ayoko namang tulad natin, hindi rin sila makakuha ng maayos na degree. Mahirap maging duka. Ay, ayokong maranasan nila yon. Isa pa, 2 lang sila. Para namang hindi tama na hindi natin maibigay sa kanila ang lahat ng mabubuting bagay sa mundo. Wala akong ibang hangad sa ating mga anak, kundi ang maranasan nila ang lahat ng kabutihan at kagandahan sa buhay. Bango. Ang bango talaga ng Pride Detergent Bar. Tiyak matutuwa si Nanay kapag nakita niyang nalabhan ko na ang marurumi naming damit. Marisa! Ay! Oh, si Lola Gemma. Ay, Mano po, Lola Gemma. Nanay mo, Nasa trabaho pa po, di pa umuwi eh. sabihin mo dyan sa magaling mong ina na magbayad na ng utang niya, ha? Mag-6 na buwan na yung inutang niya sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagbabayad. Hindi ba lamang siya dumadaan sa bahay para sabihan ako kung makakabayad ba siya o hindi na? Pasensya na po. Sabihin mo yan sa nanay mo, ha? Opo, O, yung tatay mo. nasa trabaho din po. Pareho nagtatrabaho, tapos pareho ang utang? Saan pupunta yung mga kinikita nila? Pasensya na po kayo, Lola Gemma. Marami po kasi pinagkakagastusan si nanay at tatay eh. Ay, wala akong pakialam. Ang utang at dapat binabayaran. Oh, humigop ka nitong mainit na sabaw. Salamat. Sabi ko naman sa'yo, mahirap ang mag-ambisyon ngayon. Ako yung laging pagod na pagod sa pagtatrabaho. Tapos, dahil lang kulang ako sa hinihinging eligibility, hindi ako pwedeng i-promote. Yung napopromote pa kamo, yung tamad na si Geraldine. Buisit. Tama na yan. Isipin na lang natin na may mas maganda pang darating sa atin. Naku, Oliver, madaling sabihin yan. Mahirap paniwalaan. Kinakaya pa naman ang kita natin. Pinanganak tayong mahirap. Gusto mo bang tumanda rin tayong mahirap? Wala ka bang ambisyon? Siyempre meron. Oh, Pero ayoko namang ipilit ang gusto ko. Dahil alam kong imposible. Ganun talaga. May mga bagay na gustuhin man natin, hindi mapapa sa atin.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Chang, pasensya na ho kayo at ngayon lang ako nakapunta dito sa inyo. Marami kasing trabaho tapos gabi pa ako nakakauwi. Baka naman tinatakasan mo na yung utang mo sa akin. Ano ko naman? Bakit ko naman gagawin yun? Kapag mangungutang ka, para kang maamong tupa na pupunta sa akin. Kapag kailangan ng bayaran, talo mo pa yung palos. Hindi mahuli-huli. Pasensya na ho kayo talaga. Hindi na po mauulit yun. Pasensya. Talagang hindi na. Dahil hindi na kita pa uutangin uli. Chang. Sige, akin na yung bayad. Ito ho. Dapat nga may interest pa itong mas malaki. Ano? Kasi 6 na buwan na nakalipas. Kaya lang, dahil kahit papano, kadugo naman kita. Oy, sige, palalagpasin ko. Pero uulitin ko, Marisa, ha? Huwag ka na magtatangkapang mangutang uli sa akin. Patingin nga. O diba? Mas mataas nga yung grades ko sa'yo. Kasi, dito ka nagka-problema, sa major subject natin. Oo nga. Ang baba na grades mo dito, Nahatak tuloy yung iba mong grades na mataas. Babawi ako sa midterms. Dapat lang, Kasi kailangan makapasok tayo sa Dean's List para maging cum laude tayo pareho. Easy lang yan sa akin. Kaya lang, yung tuition natin. Oo nga pala. Sasabihan ko si nanay na bayaran ng kalahati ng tuition natin. Mukha pang walang pambayad si nanay. Nagbayad siya ng utang kay Lola Gemma. Di si tatay na lang. Red, kapag nakapagtapos tayo ng pag-aaral, mag-ipon tayo ng maraming pera, ha? Para mabayaran natin lahat ng utang ni nanay at tatay. Oo. Tapos para hindi tayo palaging umuutang, yung kinikita nila, nauubos lang pambayad sa utang. Ano kaya ang pagkakaiba kung halimbawang hindi tayo mahirap, no? Ha? Halimbawa, gaya tayo ng mga kaklase natin na may kayang pamilya. Siyempre, gaya rin nila tayo. Palaging maraming baon, magarang mga damit at bag, tapos kulay puti ang permit na nakukuha kapag mag-i-exam. Hindi gaya sa atin. Minsan blue, minsan dilaw. Bakit kaya hindi na lang mayaman ang lahat ng tao, no? Bakit may mga kagaya natin na halos sapat lang ang pera? Minsan nga, kulang pa. Siguro, mas masaya ang mundo kung pantay-pantay tayo. Ruby, naku, bakit nagsusuka ka? Ha? Nay, ewan ko, hindi ko alam Ala. Pagkagising ko kanina, parang umiikot yung sikmura ko. Namumutla ka Bilagnat ka. Ano kaya to, Nay? Naku, magbihis ka, bilisan mo. Pupunta tayo sa ospital. Red! Red! Ay! Halika! Oh, bakit po? I-text mo yung tatay mo. Sabihin mo, dadalhin natin sa ospital si Ruby. Ospital? Oo, bilisan mo na. Opo. Ite-text ko na si tatay. Oliver, 3 araw pa lang dito si Ruby. Nangangayayat na agad. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin matukoy ng mga doktor ang sakit niya? Kailangang obserbahan muna. Ilang araw na nilang inoobserbahan ang anak natin. Wala naman nangyayari. Hindi naman gumagal Dali na kaya natin siya sa albularyo. Ano? Ilabasan natin dito sa ospital. Dalhin na natin siya sa albularyo. Pero... Bayaran mo na yung hospital bill. Pumayag man o hindi ang doktor,
ilalabas natin dito si Ruby. Ayoko na pong uminom niyan. Anak, ito daw yung makakagaling sa iyo. Ang pait mo eh. Isang linggo na ako umiinom niyan. Pero hindi naman bumubuti yung pakaramdam ko pait-pait. Kung kinakailangang subukan natin ang lahat ng solusyon ng mga halamang gamot gagawin natin para lang gumaling ka. Baka po, mamamatay na ako, Nay. Ano? Hayaan niyo na lang ako mamatay. Ruby, Pagod na ako. Pagod na ako. anak, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay. Gagaling ka. Gagaling ka. Gagawin namin ng tatay mo ang lahat para gumaling ka. Ano kaya ang dumapong sakit kay Ruby? Papaano siya gagaling at papaano lalagpasan ng kanilang pamilya ang pagsubok na ito sa kanilang buhay? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, at si Chiquit del Carmen Amor. Sa papel na Ruby, nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanong, superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Marami tayong pera, pero masahol pa tayo sa dukha. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.